Tumunog ang alarm clock, isang matinis na tunog na pumunit sa katahimikan ng madaling araw. Napabalikwa si Ara, ang mga matay nakapako sa nagkukulay pilak na peklat sa kanyang pulso. Hindi na niya mabilang kung ilang umaga na ang nagsisimula sa ganitong paraan. Bawat kislap ng liwanag sa peklat na yon ay isang paalala sa nakaraan, isang anino na pilit niyang itinatago. Sa bawat paghina, naramdaman niya ang bigat ng nakaraang nagpapahina sa kanyang loob. Sa isip niya, ang peklat na yon ay sumisigaw ng hindi ka karapat-dapat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang isa pang araw ay nagsisimula na. Habang naglalakad patungo sa kapihan sa kanto, pakiramdam ni Ara ay dinadala niya ang buong bigat ng mundo sa kanyang balikat. Pero pagpasok niya sa maliit at maaliwalas na cave, mayroong isang bagay na palaging nagpapagaan sa kanyang kalooban, kahit sandali lang. Ito ang simpleng pagkakataon na makita siya. Siya, na lihim niyang tinatawag na Sir Guapo. Nakaharap siya sa counter, umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Tulad ng dati, nakasuot siya ng malinis na suit na nagpapatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na inukitan, at ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha ay nagkukubli ng isang kakaibang misteryo na labis na nakakaakit kay Ara. Araw-araw, ganito ang kanyang ritual, umorder ng kape, umupo sa iisang mesa, at lihim na sumulyap sa lalaking hindi niya kilala. Ang bawat sulyap niya kay Sir Guapo ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib, isang tamis na mabilis na pinapatay ng pait ng takot. Alam niya na hindi siya para sa kanya. Sino siya? Isang simpleng yaya na may nakaraang kailangan niyang itago. At sino naman siya? Halata namang isang taong mayaman, may pinag-aralan, at may mataas na posisyon sa lipunan. Siguradong galing siya sa isang kilalang pamilya. Hindi sila tugma. Ang kanyang nakaraan ay isang bangin na naghihiwalay sa kanila. Miss, may table na ba doon sa sulok? Boses niya. Ang malalim na baritono nito ay nagpatigil sa paghinga ni Ara. Sa paglingon niya, nagtama ang kanilang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kulay kape, mainit at nakangiti, kahit pa seryoso ang kanyang ekspresyon. Opo, sir. Wala pa pong nakaupo roon, sagot ni Ara, naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Ni hindi niya namalayan na nakahinto pala siya sa gitna ng daan. Bahagya siyang umiti, isang pagngiti na nagpalambot sa kanyang mga mata. Salamat, miss. Lumakad siya patungo sa kanyang paboritong mesa, dala-dala ang kanyang kape. Napakabilis ng tibok ng puso ni Ara. Ang simpleng pagbati na iyon ay sapat na para pasiglahin ang buong araw niya. Ngunit kasabay nito, isang tinig sa kanyang isip ang bumulong, tandaan mo, Ara. Hindi ka dapat magpadala sa ganyan. Delikado. Pagkatapos ng kape, nagtungo si Ara sa bahay ng pamilyang pinagsisilbihan niya. Bilang isang yaya, oras niya ang pag-aalaga sa mga bata. Pinagluto niya sila ng almusal, naglaro kasama sila sa bakuran, at binasahan sila ng mga kwento. Sa piling ng mga bata, nakalimutan ni Ara ang kanyang sarili, ang kanyang nakaraan. Ngunit sa tuwing may sandaling tahimik, ang kanyang isip ay bumabalik kay Sir Guapo. Ang kanyang ngiti, ang kanyang tinig. Hindi siya pwedeng magpadala sa ganoong damdamin. May sarili siyang mundo, at may masalimuot siyang nakaraan na hindi dapat makahawa sa kahit sino. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal. Habang abala siya sa paglalaban ng mga damit ng bata sa washing machine, nararamdaman niya ang kakaibang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Sinilip niya ang bintana. Sa kabilang kalye, sa may bangketa, nakita niya si Nurse Beatrice Soriano, o Bea, na madalas niyang makita sa Alcantara Medical Center tuwing dinadala niya ang inaalagaan niyang bata para sa check-up. Nakita niya rin itong nagkape sa kapihan sa kanto minsan. Nakatalikod si Bea, abala sa pagkalikot ng kanyang cellphone, ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang pagtayo. Pakiramdam ni Ara, kanina pa ito roon. Agad na umiwas ng tingin si Ara. Malamang guni-guni lang niya. Masyado lang siyang praning dahil sa mga nangyari kamakailan. Pinilit niyang kalimutan ang pakiramdam at bumalik sa kanyang gawain. Pagsapit ng hapon, habang naglalakad si Ara pauwi mula sa trabaho, nararamdaman niya ang pagod sa kanyang mga paa, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Isang simpleng araw. Walang gulo. Sana ay ganito na lang lagi. Nang marating niya ang kanto malapit sa kanyang tirahan, biglang may bumusina sa likuran niya. Isang mamahaling kotse na kulay itim. Napalingon si Ara, at nang makita niya ang plate number,
isang kombinasyon ng mga numero at letra na nagpaalab sa isang kinakatakutang alaala na lamig ang buong katawan niya. Ang numero ng plate ay hindi maaaring maging nagkataon lamang. Iyon ang plate number ng kotse na halos makapatay sa kanila ng kanyang ina noong gabing iyon, 7 taon na ang nakakaraan. Ang kotse na sakay ng lalaking sumira sa buhay niya. Mabilis na humarurot ang kotse at sa isang sulyap, nakita ni Ara ang profile ng driver. Hindi niya gaanong makilala, ngunit mayroong isang pamilyar na anino na nagpatindig ng kanyang balahibo. Bumaba ang bintana ng kotse ng bahagya. Hindi niya nakita ang mukha ng driver, ngunit narinig niya ang mahinang musika na nagmumula sa loob. Isang klasikal na tugtugin. Bumalik ang lahat ng bangungot ng nakaraan. Napatigil si Ara sa gitna ng kalsada, humihingal. Hindi. Impossible. Matagal nang nawala ang taong iyon. Nagkataon lang. Pero bakit ganito ang takot na nararamdaman niya? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kinakatakutan niyang nakaraan ay tila bumabalik, isang anino na sumusunod sa bawat hakbang niya. Nagkalat sa mesa ni Air Gabriel Alcantara ang mga financial report at blueprint ng bagong wing ng Alcantara Medical Center. Ang paborito niyang fountain pen ay nasa pagitan ng kanyang mga daliri, ngunit hindi nakasulat ang kanyang isip sa anumang linya. Nasa kung saan-saan ang kanyang atensyon, at halos bawat segundo ay bumabalik ito sa kapihan sa kanto, sa babaeng may kakaibang kapayakan. Ara. Naalala niya ang kanyang mga mata, ang paraan ng pagngiti niya ng bahagya, at ang katahimikan sa kanyang paligid na tila may malalim na kwento. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagkaakit niya rito. Buong buhay niya, ang mga babaeng nakilala niya ay pawang mula sa matataas na lipunan, mayaman, may pinag-aralan, at pulido ang pagkilos. Ngunit si Ara, sa kanyang simpleng uniforme at walang kaartehan, ay nagkaroon ng kakaibang epekto sa kanya. Para siyang isang sariwang simoy ng hangin sa mundong puno ng artipisyal. Nasanay na si Gabriel na maging kontrolado, lohikal, at nakatuon sa kanyang mga responsibilidad bilang ulo ng pinakamalaking medical institution sa bansa. Subalit, sa mga oras na ito, ang kanyang profesionalismo ay tila natutunaw sa init ng kanyang damdamin para sa isang babaeng hindi niya halos kilala. Kinabukasan, maaga pa ay nasa kapihan sa kanto na si Gabriel. Nagpapanggap siyang nagbabasa ng dyaryo, pero sa totoo lang ay hinihintay niya ang pagdating ni Ara. At nang makita niya ang pamilyar na anino sa pinto, naramdaman niya ang isang bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Isang bagay na bihira niyang maramdaman. Magandang umaga, Miss, bati niya nang dumaan si Ara sa kanyang mesa. Bahagyang nagulat si Ara at namula ang kanyang pisngi. Magandang umaga rin po, sir. Hindi ba't ikaw yung madalas makita rito? Tanong niya, sinisikap na gawing kaswal ang usapan. Tumango si Ara. Opo, sir. Dito po ako umiinom ng kape bago pumasok sa trabaho. Ah, ganoon ba? Ano bang trabaho mo? Tanong ni Gabriel, nangiti ng bahagya. May isang bagay sa simpleng pag-uusap nila ang nagpapasaya sa kanya. Ah, yaya po, sir. Nag-aalaga po ako ng mga bata sa malapit na village, sagot ni Ara, naramdaman ang pag-aalangan sa tono ng kanyang boses. Yaya. Talaga? Mukha ka namang mas matalino pa sa pagiging yaya, sabi ni Gabriel, hindi sinasadyang makalusot ang isang paghanga sa kanyang tinig. Anong pangarap mo? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ara. Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Wala naman po akong masyadong pangarap, sir. Ang mahalaga po ay makatulong ako sa aking ina at makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Nag-iwas siya ng tingin, nag-abala sa pagpunas ng kanyang tasa. Napansin ni Gabriel ang pagbabago sa mood ni Ara. Hindi niya pinilit ang usapan. Mayroong isang bagay na ayaw nitong pag-usapan, isang bagay na nakakabit sa kanyang nakaraan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang pagiging misteryoso ni Ara ay lalong nagpakain sa kanyang pagkausyoso. Ito ay nagtulak sa kanya na mas kilalanin pa si Ara, higit sa simpleng pagbati sa umaga. Isang hapon, pauwi si Gabriel mula sa isang mahabang meeting sa isang ospital na balak nilang bilhin. Habang nagmamaneho sa gilid ng isang parke, nakita niya si Ara. Nakasuot siya ng simpleng damit, nakayapak sa damuhan, habang tumatakbo at naglalaro kasama ang 2 batang babae. Ang kanyang tawa ay malakas at maligaya, ang kanyang buhok ay malayang lumilipad sa hangin. Walang bakas ng kalungkutan o bigat sa kanyang mukha. Pure happiness. Natouch si Gabriel sa nakita niya.
Sa gitna ng kanyang magulong mundo, na puno ng business deals, board meetings, at matataas na expectations, si Ara ay nagtataglay ng isang kapayakan at kaligayahan na bihira niyang makita. Para siyang isang bulaklak na sumisibol sa sementadong syudad. Naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na protektahan siya, ingatan ang kanyang kabutihan mula sa mga dungis ng mundo. Ang moment na iyon ay nabasag nang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ang kanyang ina. Gabriel, anak. Huwag mong kalimutan ang charity gala sa susunod na buwan, ang boses ng kanyang ina, na punong-puno ng pag-aalala para sa imahe ng kanilang pamilya. Kailangan mong magdala ng angkop na kasama. Alam mo na, para sa ating reputasyon. Maraming matataas na tao ang dadalo. Opo, maalam ko po, sagot ni Gabriel na pabuntong hininga. Isipin mo ang mga anak ni Senator Reyes, o si Victoria Monteclaro, patuloy ng kanyang ina, tila hindi naririnig ang pagkabagot sa kanyang tinig. Ang mga ganoong klase ang maganda sa ating pangalan. Kailangan nating ipakita na ang pamilyang Alcantara ay matatag at mayroong magandang kinabukasan. Nakaramdam si Gabriel ng bigat sa dibdib. Muli, ang kanyang buhay ay nasa pagitan ng kanyang sariling damdamin at ng mga inaasahan ng kanyang pamilya. Nag-isip siya kay Ara, sa kanyang simpleng kagandahan, at sa pangarap ng kanyang ina na magkaroon siya ng isang kasintahan na angkop sa kanilang apelyido. Kinaumagahan, abala si Gabriel sa pagpirma ng mga papeles nang kumatok si Nurse Beatrice Soriano, o Bea, sa kanyang opisina. Si Bea ay isang magaling na nurse sa Alcantara Medical Center, ngunit mayroong isang bagay sa kanya na palaging hindi gusto ni Gabriel. Good morning, Iya Alcantara, bati ni Bea, may ngiti sa labi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang bagay. Nandito po ako para mag-submit ng report sa staffing ng emergency room. Salamat, Nurse Bea. Ilagay mo na lang dyan, sagot ni Gabriel, tinuro ang kanyang mesa. Hindi agad umalis si Bea. Ira the way po, sir, napansin ko po kasi minsan sa kapihan sa kanto, may mga tao pong medyo hindi gaanong angkop sa ating circle, di ba po? Parang minsan, may nakita po akong yaya doon, kausap kayo. Sumulyat si Bea kay Gabriel, may pagka-inosenteng tanong sa kanyang mukha. Minsan po kasi, kailangan nating mag-ingat. Hindi po natin alam kung ano ang background ng bawat tao. Hindi gaanong pinansin ni Gabriel ang mga sinabi ni Bea. Masyado siyang abala sa pag-iisip kay Ara at sa kanyang problema sa pamilya. Sige, salamat sa paalala, Nurse Bea, sabi niya, formal ngunit walang interes. Ngumiti si Bea, ngunit mayroong kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Walang anuman po, sir. Trabaho lang po. Umalis si Bea, ngunit bago siya tuluyang makalabas ng pinto, narinig ni Gabriel ang mahina niyang pag-uusap sa telepono. Kailangan natin ng kumpletong background check. Particular doon sa yaya na madalas sa kapihan sa kanto. Gusto ko malaman ang lahat-lahat-lahat, bulong ni Bea sa telepono. Napahinto si Gabriel. Sumulyap siya sa pintuan. Sino ang yaya na tinutukoy ni Bea? At bakit niya ito pinapa-background check? Isang kakaibang ginaw ang naramdaman ni Gabriel. Isang pakiramdam na parang may mali, ngunit hindi niya maintindihan kung ano. Ibinasura niya ang ideya. Siguro dahil lang sa pagod. Ang mga bituin ay nagkalat sa langit, kumikinang tulad ng mga diamante sa itim na belo. Magkaakbay sina Ara at Gabriel habang naglalakad sa baybay ng dagat, ang malamig na hangin ay sumasayaw sa kanilang buhok. Hindi inakala ni Ara na mararanasan pa niya ang ganitong klaseng kaligayahan. Ang kanyang puso, na matagal ng balot ng takot at pait, ay unti-unting lumambot sa presensya ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mainit at ligtas sa loob ng mga kamay nito. Ang ganda ng gabi, di ba? Bulong ni Gabriel, bahagyang ibinaba ang kanyang ulo upang titigan si Ara. Ang kanyang ngiti ay nakakabighani, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pagmamahal na nagpainit sa buong katawan ni Ara. Tumango si Ara, hindi makapagsalita. Ang mga sandaling tulad nito ay tila isang panaginip na ayaw niyang matapos. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, hinawakan ni Gabriel ang kanyang pisngi. Ara, simula niya, gusto kitang makilala ng mas malalim. Lahat. Ang iyong mga pangarap, ang iyong mga takot pati na ang mga lihim mo. May pagkamalambing ang kanyang tinig. Narito lang ako. Pwede kang magtiwala sa akin. Naramdaman ni Ara ang pagkirot ng kanyang puso. Gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat, ipagtapat ang bigat ng nakaraang nagpapahirap sa kanya.
Ngunit ang salitang tilihim ay parang tinik na tumusok sa kanyang lalamunan. Hindi niya kayang sirain ang perpektong sandaling ito, ang perpektong imahe na mayroon si Gabriel sa kanya. Napakagaan ng pakiramdam niya sa piling niya. Ayaw niyang mawala ang pakiramdam na yon. Salamat, Gabriel, tanging nasabi niya at mahigpit siyang humawak sa kamay ni Gabriel. Ibig sabihin ito sa akin. Bumalik sila sa sasakyan. Ibinuks ni Gabriel ang pinto para kay Ara at pagkatapos ay umupo sa driver's seat. Nakita ni Ara na inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa kanyang hita. Nagkatinginan sila at parehong ngumiti. Bago pa nila mapansin, pareho na nilang iniabot ang kanilang mukha at marahan na naglapat ang kanilang mga labi. Ang halik ay malambot at puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara na tila ang lahat ng kanyang takot at bigat ay lumilipad at ang tanging bagay na umiiral ay ang init ng halik ni Gabriel. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Kinabukasan, nagising si Ara mula sa isang bangungot. Humihingal siya, basa ng pawis ang kanyang buong katawan. Nasa harap siya ng isang korte, ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya at ang mga tinig ay naghuhusga. May sala, sigaw ng isang tinig. Isang kriminal, dagdag ng iba. At sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang mukha ni Raymond Alcantara, nakangiti ng nakakaloko, ang mga matay nagniningning sa kasamaan. Ang tunog ng martilyo ng hukom na bumabagsak sa lamesa ay nagpatigil sa kanyang puso. Naiyak si Ara. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na tila ay may masakit doon. Iyon ang parehong bangungot na bumabalik sa kanya mula nang mangyari ang insidente. Ginising siya ng kanyang ina, si Aling Elena, na nag-aalala sa kanya. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Elena, hinimas ang buhok ng anak. Tumango si Ara, pilit ng umiti. Opo, mamasamang panaginip lang po. Ngunit alam niya na higit pa sa masamang panaginip iyon. Ito ay isang paalala sa kanyang katotohanan. Pagkatapos ng ilang oras, habang nasa grocery store si Ara, napansin niya si Bea Soriano. Hindi na ito naka-uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa rin at tila may sinusuri. Nagtago si Ara sa pagitan ng mga shelves, umaasang hindi siya nito makikita. Ngunit huli na. Ara. Ikaw ba yan? Bati ni Bea, may nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Hindi ko akalaing makikita kita rito. Maliit lang talaga ang mundo, ano? Ah, Bea, sagot ni Ara, pilit ng umiti. Nag-grocery lang ako. Ganoon ba? Sabi ni Bea, lumapit kay Ara. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit mayroong isang bagay na nakakakilabot sa kanyang mga mata. Napansin ko lang, madalas ka na ngayong kasama ni E.A. Alcantara. Nako, ang bilis naman. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ano po bang ibig niyo sabihin? Wala naman, sagot ni Bea, nagkibit balikat. Nagtataka lang ako. Kasi, alam mo na, ang mga Alcantara, very particular sila sa kanilang circle. Sino lang ba ang pumapasok doon, saan sila galing? Ikaw ba may kakilala ka bang nagtatrabaho sa Alcantara Medical Center? O yung nakaraan mo, malinis ba? Nanggilala si Ara. Paano niya nalaman? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pipasensya na, Bea, pero kailangan ko na talagang umalis. Nagmamadali ako. Oh. Bakit? May tinatago ka ba? Tanong ni Bea, may pagkamapanukso ang kanyang ngiti. Wala naman akong sinasabing masama, nagtatanong lang. Kasi, minsan, ang nakaraan, kahit gaano mo itago, lalabas at lalabas din yan. Tumalikod si Ara, nanginginig. Hindi niya pinansin ang mga salita ni Bea. Mabilis siyang umalis sa grocery store, ang kanyang puso ay malakas na pumipintig. Naramdaman niya ang matalim na kislap ng mga mata ni Bea na nakasunod sa kanya. Pagdating niya sa kanyang bahay, tumawag si Aling Elena. Anak, may mga nagtatanong dito sa atin sa probinsya. May mga lalaki raw na naghahanap sa iyo, nagtatanong tungkol sa kung saan ka daw nagpunta noong mga panahong wala ka dito. May mga pulis din daw na naghahanap ng mga dating kaso sa records, anak. Nanlamig si Ara. Pipulis po. Sino po? Hindi ko alam, anak. Pero nag-aalala ako. Baka may kinalaman na naman sa nakaraan mo. Ang boses ni Aling Elena ay punong-puno ng takot. Pagbaba niya ng telepono, naramdaman ni Ara ang pagkirot ng kanyang dibdib. Kailangan niyang sabihin kay Gabriel ang lahat. Kailangan niyang maging tapat. Kinagabihan, nakipagkita si Ara kay Gabriel sa paborito nilang kapihan sa kanto.
Nasa harap niya si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. May problema ba, Ara? Tanong ni Gabriel, hinawakan ang kanyang kamay. Para kang may malaking dinadala. Pinilit ni Ara na buksan ang kanyang bibig. Gusto niyang sabihin, Gabriel, isa akong dating preso. Ginawa ko ito para sa aking ina. May isang lalaking may masamang hangarin at nagkataon na kamag-anak mo siya. Lahat ng ito ay malaking gulong hindi ko maintindihan. Ngunit walang lumabas na salita. Ang takot na mawala si Gabriel ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na maging tapat. Ang takot na husgahan siya, na makita niya ang kanyang peklat, ang kanyang nakaraan, at lumayo. Sa halip, niyakap niya si Gabriel ng mahigpit, naramdaman ang init at lakas ng kanyang mga braso. Wala, Gabriel, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Gusto lang kitang yakapin. Sana ay ganito na lang lagi. Sana ay hindi na matapos ang sandaling ito. Niyakap niya si Gabriel ng mas mahigpit, umaasang sa kanyang yakap ay maglaho ang lahat ng kanyang takot at ang mga anino ng kanyang nakaraan. Nang maghiwalay sila ni Gabriel, pakiramdam ni Ara ay may bahagi ng kanyang kaluluwa ang naiwan sa piling nito. Habang naglalakad siya pauwi sa dilim, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila ba ay bumubulong ng kanyang takot. Pagdating niya sa bahay, hinagis niya ang kanyang bag sa sofa at dumiretso sa banyo upang maghilamos. Nang kinuha niya ang kanyang cellphone upang magpatugtog ng music para kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam, biglang may nag-pop up na notification. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kaso, iba ang pakiramdam niya sa text na yon. Hindi iyon galing kay Bea. Ang tindi ng takot na naramdaman niya nang mabasa niya ang text na yon. Ang nagpapanginig na text na nagsasabing, ang nakaraan ay laging hahabol. Hindi ka kailanman makakatakas, ex-convict. Kasama ng text message ay isang lumang larawan niya, kuha sa likod habang papunta sa korte noong araw na yon, may kasamang petsa na malinaw na nakasulat. Napakabitaw siya sa cellphone, ang kanyang puso ay halos sumabog sa takot. Ang Grand Ballroom ng Alcantara Medical Center ay kumikinang sa ilaw ng mga chandelier. Bawat sulok ay pinalamutyan ng puting rosas at gold accents, nagpapakita ng kaluhuan at kapangyarihan ng pamilyang Alcantara. Ang mga bisita ay pawang mga respetadong individual sa lipunan, doktor, politiko, negosyante, at mga prominenteng personalidad. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Ear Gabriel Alcantara sa entablado. Ang spotlight ay nakatutok sa kanya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula ni Gabriel, ang kanyang ngiti ay nakakabighani. Isang karangalan po para sa akin na pangunahan ang pagdiriwang na ito ng ika-50 anibersaryo ng Alcantara Medical Center. 50 taon ng serbisyo, 50 taon ng dedikasyon, at 50 taon ng pag-aalay sa kalusugan ng ating kapwa. Palakpakan ang buong bulwagan. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa karamihan at natagpuan niya si Ara. Nakaupo siya sa isang mesa sa likuran, simple ngunit eleganteng nakasuot, ang kanyang mga mata ay nakangiti at puno ng paghanga. Ang presensya ni Ara sa gitna ng matataas na personalidad na ito ay nagbigay ng kakaibang init sa dibdib ni Gabriel. Hindi man siya mula sa parehong mundo, ang kanyang pagiging totoo at sinseridad ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Pakiramdam niya, kasama niya si Ara, mas matatag siya. Ang kanyang puso ay lumalambot sa tuwing nakikita niya ang babaeng ito na tila bulaklak na sumisibol sa gitna ng kanyang magulong mundo. Nagpatuloy siya sa kanyang talumpati, pinupuri ang integridad at malinis na reputasyon ng kanilang pamilya. At sa pagpapatuloy natin sa susunod na 50 taon, patuloy ni Gabriel, hangad natin ang patuloy na pagiging ilaw ng pag-asa, simbolo ng tiwala, at sandigan ng integridad sa ating komunidad. Biglang may umakyat sa entablado. Isang pamilyar na anino. Nurse Beatrice Bea Soriano. Walang permiso at may matalim na ngiti sa kanyang labi. Ang mga mata niya ay nagniningning sa isang kakaibang tagumpay. Nagulat ang lahat. Pipasensya na po, Ia Alcantara, sabi ni Bea, ang boses ay matamis ngunit may kakaibang tensyon. May mahalaga lang po akong gustong ibahagi. Hindi po ito maaaring ipagpaliban. Napakunot ang noo ni Gabriel. Nurse Bea, ano ito? Mayroon tayong programa. Ngunit hindi siya pinansin ni Bea. Agad nitong inagaw ang mikropono mula sa kamay ni Gabriel. May bahid ng pagkagalit ang mukha ni Gabriel, ngunit wala siyang magawa.
Sangalan po ng transparency at integrity ng Alcantara Medical Center, simula ni Bea, ang kanyang boses ay lumalakas. Sangalan ng lahat ng mga pasyente na nagtitiwala sa ating institusyon, mayroon po akong isang napakahalagang impormasyon na dapat malaman ng lahat. Agad na lumabas sa malaking screen sa likod ng entablado ang isang lumang dokumento. Isang kopya ng criminal record. Nakasulat doon ang pangalan, Ara Mendoza. Kasama ang kanyang larawan, ang mga detalye ng kanyang kaso, at ang petsa ng kanyang paglaya. Serious physical injuries. Convicted. Isang malakas na pagkabigla ang bumalot sa buong bulwagan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Narinig ni Gabriel ang mga salitang kriminal, dating preso, paano nangyari na tila mga sumpa na bumabagsak sa kanya. Ang babaeng ito, patuloy ni Bea, tinuro si Ara na nakaupo sa likuran, na pinili ni Alcantara na maging kanyang kasama sa gabing ito, ay isang dating bilanggo. Isang convicted criminal. Paano natin mapagkakatiwalaan ang isang institusyong pinamumunuan ng isang taong may relasyon sa isang taong may madilim na nakaraan? May pagkamalamyos ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit at tagumpay. Ang mundo ni Gabriel ay biglang bumaligtad. Ang kanyang puso ay huminto sa pagpintig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakatitig siya sa screen, sa pangalang Ara Mendoza, at sa salitang T convicted. Hindi. Hindi ito maaaring totoo. Ang Ara na kilala niya, ang Ara na may malambing na ngiti at malinis na puso, hindi ito siya. Nagsimulang magsitayo ang mga bisita, ang kanilang mga bulungan ay lumakas, ang kanilang mga tingin ay puno ng paghuhusga. Ang mga kamera ng media ay kumikislap, nakatutok kay Ara. Nakita ni Gabriel si Ara. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay puting-puti, at ang mga luha ay umaagos na sa kanyang mga mata. Tumayo siya, tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nagtamo ng isang matinding sakit, isang pagkabigo. Sinubukan niyang tumakbo, tumakas mula sa lahat ng mga matatalim na tingin at bulungan, ang kanyang buong katawan ay tila bumigay. Gabriel! Halika rito! Narinig niya ang boses ng kanyang ama, si Don Rafael Alcantara. Agad siyang hinila ng kanyang mga magulang at mga tiyuhin sa isang sulok, malayo sa entablado, ngunit hindi sa mga matatalim na mata ng publiko. Anong kaguluhan ito, Gabriel? Galit na bulong ng kanyang ama, ang kanyang mukha ay pula sa galit. Paano mo nagawang ipahiya ang pangalan ng Alcantara sa ganito? Isang dating preso. Sa lahat ng babae, siya pa, dagdag ng kanyang ina, si Donna Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Nasira ang ating reputasyon. Ang lahat ng pinaghirapan natin. Kailangan mong putulin ang koneksyon sa babaeng iyan ngayon din, Gabriel, giit ng kanyang tiyuhin. Kung hindi, mawawala sa iyo ang lahat. Hindi natin pwedeng hayaang masira ang Alcantara dahil sa isang babaeng galing sa kulungan. Naramdaman ni Gabriel ang init ng kanyang dugo na umaakyat sa kanyang ulo. Ang kanyang isip ay magulo. Hindi niya maintindihan. Sino ang maniniwala? Ang Ara na kilala niya ay may mabuting puso. Pero ang mga dokumento ang salitang convicted. Paano? Bakit? Hindi po ako makapaniwala, bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kong makausap si Ara. May paliwanag ito. Paliwanag? Ano pa ang ipapaliwanag niya? Ang ebidensya ay nandyan na, Gabriel, galit na sabi ng kanyang ama. Wala kang ibang pipiliin kundi ang pamilya at ang iyong responsibilidad. Pumiglas si Gabriel mula sa pagkakahawak ng kanyang ama at tumakbo pabalik sa lugar kung saan nakita niya si Ara. Ngunit wala na siya. Tanging ang mga silya ang nakita niya at ang bakas ng luha sa sahig. Naghanap siya sa lahat ng sulok ng bulwagan, sa labas, sa parking lot, ngunit parang biglang naglaho si Ara. Ang kanyang dibdib ay masakit sa pagkabigo at kalituhan. Sa isang banda, galit siya sa sitwasyon, kay Bea, at sa sarili niya dahil hindi niya alam ang lahat. Sa kabilang banda, ang imahe ni Ara na umiiyak at tumatakas ay nagdulot ng matinding kirot sa kanyang puso. Paano ito nangyari? Bakit niya ito itinago? Nakatayo si Gabriel sa gitna ng nagkakagulong bulwagan, ang mga bisita ay nag-aalisan na, ang kanyang pamilya ay puno ng pagkabigo. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng kalituhan. Ang kanyang isip ay pinupunit ng pagdududa, ngunit mayroon pa ring isang bahagi ng kanyang puso na tumatanggi na maniwala sa lahat ng nakita niya. Sa gitna ng kanyang magulong isip, naramdaman ni Gabriel ang vibration ng kanyang cellphone.
Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan siyang buksan ito. At nang mabasa niya ang nilalaman, biglang nanindig ang lahat ng balahibo niya. Ang nakaraan ng babaeng iyan ay mas malalim pa sa iniisip mo, Ia Alcantara. At ito'y may kinalaman sa dugo mo. Nakalok si Gabriel sa kanyang opisina sa Alcantara Medical Center. Ang grand gala, na dapat sana ay selebrasyon ng kanilang tagumpay, ay nauwi sa isang bangungot. Nagkalat sa kanyang mesa ang mga pahayagan at online articles na puno ng headline tungkol sa eskandalo, Alcantara linked to convicted criminal, scandal rocks prestigious hospital. Ngunit hindi ang mga ito ang tumatak sa kanyang isip. Ang mga mata ni Ara, puno ng sakit at pagkabigo, ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Paano, bulong niya sa hangin, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Alam niyang itinago ni Ara ang isang bagay. Naramdaman niya yon. Ngunit ang salitang convicted, ang ebidensya na inilatag ni Bea, ay isang malupit na sampal sa katotohanan. Pero ang kanyang puso ay tumatanggi na maniwala na si Ara ay isang masamang tao. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng kapayakan, ng tunay na kaligayahan sa simpleng bagay, hindi siya pwedeng maging isang kriminal na walang puso. Ang kanyang pagtawa sa parke, ang kanyang pagiging malambing sa mga bata, ang kanyang pag-aalala sa ina, lahat ng iyon ay nagsasabing may mali sa kwento. Mayroong isang bahagi sa kanya na nagpupumilit na mayroong ibang katotohanan na hindi pa niya nakikita. Napakagat siya sa kanyang labi. Hindi siya pwedeng manahimik na lang at hayaang sirain ang buhay ni Ara, lalo na ang koneksyon niya kay Ara. At higit sa lahat, hindi niya pwedeng hayaang malukuban ng maling impormasyon ang kanyang isip. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. At kung totoo man ang lahat ng ito, kailangan niyang maintindihan kung bakit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang pribadong investigador, si Mang Bert. Mang Bert, may ipapagawa ako sa iyo. Confidential ito. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang Ara Mendoza. Lahat. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya, at lalo na, ang kaso kung bakit siya nakulong. Kinabukasan, maaga pa ay nasa courthouse na si Gabriel, dala-dala ang kanyang at isang authorization letter mula sa kanyang abogado. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang pawis ay lumalabas sa kanyang noo. Sa loob, ang mga corridors ay tahimik, ang bawat hakbang ay tila umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nag-iisip siya kung ano ang kanyang matutuklasan. Umaasa siyang makakahanap siya ng kahit isang butil ng pag-asa, isang patunay na nagkamali ang lahat. Nang makarating siya sa record section, hiningi niya ang kopya ng judicial record ni Ara Mendoza. Ang babaeng clerk ay tumingin sa kanya nang may pagtataka, marahil dahil bihira niyang makita ang isang Alcantara na naghahanap ng records sa ganitong lugar. Makalipas ang ilang sandali, inabot sa kanya ang isang makapal na folder. Binuksan niya ang folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa mga detalye, pangalan, edad, petsa. At pagkatapos ang section na victim. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Ang pangalang nakasulat doon ay nagpatigil sa kanyang puso. Raymond Dimon Alcantara. Si Raymond. Ang kanyang pinsan. Ang anak ng kapatid ng kanyang ama. Ito ba ang dugo mo na tinukoy sa text message? Ang mundo ni Gabriel ay umiikot. Biglang nagkaroon ng koneksyon ang lahat. Ang hindi maipaliwanag na takot ni Ara, ang paglitaw ng plate number ng kotse ng pinsan niya na bumabagabag kay Ara noong gabi bago ang eskandalo, ang pagdududa, ang galit ni Bea. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang mga detalye. Serious physical injuries. Mayroon ding mga report ng mental instability at aggression na nakakabit sa pangalan ni Raymond. Ngunit ang kasong ito ay sinara agad at ang lahat ay tila mabilis na nalimot. Wala siyang gaanong naaalala tungkol dito. Ang tanging naaalala niya ay umalis si Raymond ng bansa pagkatapos ng isang insidente at matagal na itong naninirahan sa ibang bansa. Ngayon, naintindihan niya na ang insidente na yon ay ang pagkikita ni Raymond kay Ara. Bumalik si Gabriel sa kanyang bahay. Naghanap siya sa library ng kanilang pamilya, isang malaking silid na puno ng mga lumang libro at dokumento. Naisip niya ang kanyang pinsan, si Raymond. Palagi siyang perpekto sa paningin ng kanilang pamilya. Isang promising doktor, ang si pride ng kanilang angkan. Ngunit mayroong isang bagay na palaging mali kay Raymond. Ang kanyang mga mata ay minsan ay nagniningning ng isang bagay na masama, isang bagay na nakakatakot,
Ang kanyang labis na pagiging kontrolado ay minsan ay nababasag ng mga biglaang pagsiklab ng galit. Ilang beses niyang narinig ang mga bulungan tungkol sa mga misunderstanding o nervous breakdown ni Raymond na palaging sinasabayan ng mabilis na pagpapatahimik ng kanyang pamilya. Hindi niya inakalang ang mga bulungang iyon ay totoo. Raymond, bulong ni Gabriel. Ang kanyang pinsan. Ang pamilya niya. Paano? Sinubukan niyang tawagan ang tiyuhin niyang si Tio Marco, ang ama ni Raymond. Tio, kailangan nating mag-usap, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pilit. Tungkol kay Raymond. At sa isang kaso. Narinig niya ang pag-aalangan sa kabilang linya. Ah, Gabriel. Ano naman ang pag-uusapan natin tungkol kay Raymond? Matagal na siyang wala rito. Nagpapagaling siya sa ibang bansa. May pagkairita ang kanyang tinig. Wala na siyang kinalaman sa atin. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Tio, may kinalaman ito sa nakaraan ng isang tao na importante sa akin, paliwanag ni Gabriel, unti-unting lumalabas ang galit sa kanyang boses. At may kinalaman din ito sa pangalan ng pamilya natin. Kung may kinalaman kayo sa pagtatago ng kahit anong masama, kailangan kong malaman. Walang kinalaman ang pamilya natin sa anuman, Gabriel, galit na sagot ng kanyang tiyuhin. Bakit ka ba naghahanap ng gulo? Kalimutan mo na ang babaeng iyan at ang kanyang nakaraan. Mas mahalaga ang Alcantara. Mas mahalaga ang pangalan natin. At pagkatapos ay pinutol na ng kanyang tiyuhin ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Ang pagtutol ng kanyang tiyuhin ay nagpatunay sa kanyang hinala. Mayroong isang bagay na malaki, isang bagay na itinago ng kanyang pamilya. Sinubukan niyang tawagan si Ara, paulit-ulit. Ngunit ang kanyang telepono ay hindi sumasagot. Nagpadala siya ng mga text messages, nag-iwan ng mga voicemail. Ara, kailangan nating mag-usap. Hindi ako naniniwala. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit walang sagot. Parang naglaho na lang siya. Ang paglaho ni Ara ay lalong nagpakaba sa kanya. Naisip niya na baka sinaktan siya ni Bea o ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga oras. Puno pa rin ang galit at pagdududa si Gabriel. Puno ng pagsisisi. Sana ay pinakinggan niya si Ara. Sana ay nagtanong siya. Hindi niya dapat hinayaan na mawala si Ara ng ganoon lang. Nang gabing iyon, habang naghahanap si Gabriel ng mga lumang family photo album sa kanilang library, mayroong isang maliit na box sa likod ng isang estante. Hindi niya ito napansin noon. Nang buksan niya ang box, tumambad sa kanya ang ilang lumang personal na gamit ni Raymond, ilang lumang journals, at isang makapal na envelope. Sa loob ng envelope, may isang gupit na dyaryo. Luma na at kulay dilaw na ang papel. Ang headline ay nasira, ngunit malinaw pa rin ang isang larawan. Isang malabo na larawan ng isang lalaki na may benda sa ulo, ang kanyang mukha ay bahagyang nakita, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Ito ay si Raymond. Sa ilalim ng larawan, may isang bahagi ng kwento na hindi nasira. Isang nakakagulat na insidente ng atake, biktima ay isang kilalang doktor, kaso ay agarang isinara upang protektahan ang kanyang reputasyon. Ang kanyang puso ay lumalabas sa kanyang dibdib. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Hindi ito nagkataon. Ang nakakagulat na insidente ng atake na yon ay ang mismong kaso ni Ara. Ang kanyang pinsan ang biktima. Ngunit bakit tila ang dyaryo ay may ibang bersyon ng kwento? At bakit ito tinago ni Raymond? Isang hindi maipaliwanag na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Mayroong isang mas malalim na sikreto. Isang sikreto na pilit na itinago ng kanyang pamilya. Ang ulat ng pribadong investigador na si Mang Bert ay nakalatag sa mesa ni Gabriel, kasama ang gupit na dyaryo at ang lumang folder ni Ara. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng isang bagay na mas masahol pa kaysa sa kanyang inakala. Si Raymond Mon Alcantara, ang kanyang pinsan, ay hindi lang basta may problema. Isa siyang halimaw na nagkukubli sa likod ng malinis na pangalan ng kanilang pamilya. Ang ulat ay puno ng mga testimonya mula sa iba't ibang babae, pawang anonymous, na inabuso ni Raymond. Mga kwento ng manipulasyon, pagbabanta, at pisikal na pananakit. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga detalye kung paano ginamit ng pamilyang Alcantara ang kanilang impluensya at pera upang takpan ang lahat ng ito. Binayaran ng mga biktima para manahimik, pinagtatakpan ang mga insidente, at binabaluktot ang katotohanan. Naramdaman ni Gabriel ang matinding pagkasuklam.
Hindi lang kay Raymond, kundi sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Paano sila naging bulag? Paano niya naging bulag? Walang hiya, bulong ni Gabriel, nanginginig ang kanyang kamao. Ang sakit ay hindi lang dahil sa katotohanan tungkol kay Raymond, kundi sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pamilya. Ang pamilyang pinagmamalaki niya, ang pamilyang pinoprotektahan niya, ay nagtatago ng isang masamang sikreto. Agad na tumayo si Gabriel at nagtungo sa mansyon ng kanyang mga magulang. Ang kanilang malaking living room ay tahimik, ang bawat piraso ng muebles ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang kasinungalingan. Ma, pa, sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Lumabas ang kanyang mga magulang mula sa dining room, na tila nagulat sa bigla niyang pagdating. Anak, anong problema? Bakit ganyan ka sumigaw? Tanong ng kanyang ina, si Donna Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Inihagis ni Gabriel ang folder sa coffee table. Kumalat ang mga dokumento. Ito ang problema. Ito ang katotohanan tungkol kay Raymond. Tungkol sa kung ano ang ginawa niya kay Ara, at sa kung paano niyo ito tinakpan. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mga magulang. Kinuha ng kanyang ama, si Don Rafael, ang isang pahina ng ulat. Gabriel, ano ba yung pinagsasabi mo? Ito ay mga kasinungalingan. Ginawa mo ito para ipagtanggol ang babaeng yan. Kasinungalingan, galit na sabi ni Gabriel. Ito ang totoo, pa. Si Raymond ay isang serial abuser. At sinakyan niyo ang lahat para lang protektahan ang pangalan ng pamilya. Walang kaming ginagawang mali, Gabriel, giit ng kanyang ina. Pinoprotektahan lang namin ang ating pangalan. Hindi natin pwedeng hayaan na masira ang lahat dahil sa isang kaso na matagal nang tapos. Hindi tayo pwedeng masira dahil sa isang babaeng galing sa kulungan. Dahil sa isang babaeng galing sa kulungan, sigaw ni Gabriel, lumapit sa kanyang ina. Si Ara ay nakulong dahil ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at ang kanyang ina mula sa hayop na anak ng Tio Marco. Siya ang biktima rito, hindi si Raymond. Hindi siya kriminal. Kontrolin mo ang iyong sarili, Gabriel, galit na sabi ng kanyang ama. Nakikinig ka sa isang kriminal kaysa sa sarili mong pamilya. Nagpapabulag ka sa pagmamahal mo sa babaeng iyan. Ang alkantara ang mas mahalaga, Gabriel. Hindi mo pwedeng hayaang masira ang lahat ng itinayo natin. Hindi ko pwedeng hayaang malukuban ng kasinungalingan ang pangalan na sinasabi ninyong pinoprotektahan nyo, sigaw ni Gabriel. Hindi ko pwedeng manahimik habang may isang inosenteng tao na nagdurusa dahil sa inyong mga kasinungalingan. Pananagutan ko ito at gagawin ko ang tama. Kung gagawin mo yan, kakalimutan mong mayroon kang pamilya, banta ng kanyang ama. Ngunit hindi na pinansin ni Gabriel ang banta ng kanyang ama. Tinalikuran niya ang kanyang mga magulang at umalis sa mansyon. Wala siyang panahon para makipagdebate sa kanila. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Nagtungo si Gabriel sa tirahan ni Aling Elena, ang ina ni Ara. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na makahanap siya ng kahit anong pahiwatig kung nasaan si Ara. Kumatok siya sa pintuan. Ang mukha ni Aling Elena ay lumabas mula sa siwang ng pinto, puno ng pag-aalangan. Ngunit nang makita niya si Gabriel, tila nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Gabriel, bulong ni Aling Elena. Aling Elena, kailangan ko po kayong makausap, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Tungkol po kay Ara. At kay Raymond. Nag-aalangan si Aling Elena, ngunit pinapasok pa rin siya. Naupo sila sa maliit na sala. Alam ko na po ang parte ng kwento, Aling Elena, simula ni Gabriel. Nalaman ko na po ang tungkol kay Raymond. Ang ginawa niya sa inyo at kay Ara. Nagsimulang umiyak si Aling Elena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napakasakit, Gabriel. Napakasakit ng nangyari sa anak ko. Ginawa niya ang lahat para lang protektahan ako. Pero sa huli, siya pa ang napasama. Kinuwento ni Aling Elena ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Ang pagpunta ni Raymond sa kanilang bahay, ang kanyang pagiging lasing, ang kanyang mga masasamang salita, at ang kanyang pagtatangka na abusuhin si Aling Elena. At kung paano lumabas si Ara mula sa kwarto, nakita ang lahat at walang pag-aalinlangang ipinagtanggol ang kanyang ina. Ang pagtama ng isang matigas na bagay sa ulo ni Raymond. Ang pagbagsak niya sa sahig. Ang pagdating ng mga pulis. At ang pagdating ng mga alkantara. Sinabi nila na tatakpan nila ang lahat, umiiyak na sabi ni Aling Elena. Sabi nila, walang magandang mangyayari kung lalaban kami.
Sabi nila masisira ang buhay ni Ara. Kailangan daw niyang umamin na nagkasala siya at mapapabilis ang kaso niya. Ginawa ni Ara ang lahat para lang matapos na, para lang maprotektahan ako at ang kanyang sarili mula sa kahihiyan. Ginawa niya iyon para lang hindi na umabot sa media. Hindi na lumabas ang lahat ng baho. Niyakap ni Gabriel si Aling Elena, naramdaman ang sakit sa kanyang puso. Ang pagmamahal at sakripisyo ni Ara para sa kanyang ina ay nagpatunay sa kanyang pagiging inosente. Ang kanyang pamilya, ang mga taong dapat niyang pinagkakatiwalaan, ang siyang nagbaluktot ng katotohanan. Saan po ba si Ara ngayon, Aling Elena? Tanong ni Gabriel. Kailangan ko po siyang makausap. Ayaw po niya kayong makausap, Gabriel, malungkot na sabi ni Aling Elena. Napakasakit sa kanya nang nangyari. Pakiramdam niya, sinira niya ang buhay niyo. Sinabi niya sa akin na hahayaan ka na lang niya para hindi na siya maging pabigat sa'yo. Paulit-ulit na sinubukan ni Gabriel na tawagan si Ara, ngunit patuloy lang itong hindi sumasagot. Nagpadala siya ng mga mensahe, nagmamakaawa na makipagkita. Ngunit walang tugon. Ang pagtanggi ni Ara ay nagbigay ng panibagong kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang nahihiya ito at natatakot na saktan siya. Sa kanyang pagbabalik sa opisina, napansin ni Gabriel ang isang email mula kay Bea Soriano. Isang anonymous email na naglalaman ng mga links sa iba pang artikulo at mga forum discussions tungkol sa mga misconduct ng mga doktor sa iba't ibang ospital, kasama ang ilang matatalim na komento tungkol sa protektadong mga anak ng mayayaman. Ang isang komento ay partikular na nakatawag ng kanyang pansin, isang forum na nagbabanggit ng Alcantara, at isang kaso ng harassment na itinago. Biglang nagliwanag ang isip ni Gabriel. Si Bea. Hindi lang siya nagpapansin. Mayroon siyang motibo. Ang kanyang mga salita sa opisina, ang kanyang paghahabol kay Gabriel, ang kanyang pag-akyat sa entablado ng gabing iyon. Hindi lang siya basta isang nurse na naghahanap ng katarungan. Si Bea ay ginawa ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagkainggit at paghahangad na makuha si Gabriel. Hindi niya intensyon na magbunyag ng katotohanan, kundi ang sirain si Ara. Ang galit ay lalong lumakas sa dibdib ni Gabriel. Hindi na ito tungkol sa reputasyon ng Alcantara. Ito ay tungkol sa katarungan. Tungkol kay Ara. Kinuha ni Gabriel ang kanyang telepono at tinawagan ang pamilyar na numero ng kanilang family lawyer. Attorney Reyes, kailangan nating mag-usap. Gusto kong mag-file ng motion to reopen case. Ang kaso ni Ara Mendoza. At kasama rin dito ang pangalan ni Raymond Alcantara. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng determinasyon. Gusto kong malaman ng lahat ang buong katotohanan. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi ko hahayaang mapigilan kami ng pamilya ko. Naramdaman niya ang pagkabigla ng kanyang abogado sa kabilang linya. Gabriel, sigurado ka ba rito? Alam mo ba ang implikasyon nito sa pamilya mo? Sigurado po ako, attorney, sagot ni Gabriel. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa anumang reputasyon. Simulan na natin. Pagkababa niya ng telepono, nagmamadali siyang umalis sa opisina. Kailangan niyang hanapin si Ara. Kailangan niyang ipaalam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng main road, ang kanyang isip ay puno ng mga plano, ng mga paraan upang ipagtanggol si Ara at sirain ang mga kasinungalingan. Sa isang kanto, habang naghihintay siya sa traffic light, isang itim na sedan ang dahan-dahang dumaan sa kanyang tabi. Hindi niya gaanong pinansin, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa loob. Ang isang matangkad na lalaki na nakatingin ng diretsyo sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ito ay si Raymond. Nagkaroon ng isang kakaibang pagngiti sa kanyang labi bago ito muling bumilis at nawala sa dilim. Gabriel Alcantara. Kumalat sa buong bansa ang balitang kinakampihan ni Gabriel Alcantara ang isang dating bilanggo. Ang sumunod na umaga ay parang isang digmaan. Sunod-sunod ang pagtawag ng kanyang mga magulang, ang kanilang boses ay puno ng pagkadismaya at galit. Gabriel, ano ang ginagawa mo? Sisirain mo ang lahat, sigaw ng kanyang ama sa telepono, ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ang Alcantara Medical Center ay nalulugi na. Aalis ang mga investors. Hindi tayo pwedeng masira dahil sa isang babaeng iyan. Sa opisina, ang presyon ay hindi na kayang tiisin. Ang mga business partners ay umatras, ang stock ng ospital ay bumagsak, at ang mga board members ay nagsimulang magtawag ng emergency meeting, nagbabanta na ipapatalsik siya bilang
Air Alcantara, naiintindihan namin ang inyong personal na damdamin, sabi ng isa sa mga board members, ang kanyang tono ay malamig. Ngunit ang interes ng ospital ang mas mahalaga. Ang reputasyon natin ay nasa bingit ng pagbagsak. Kailangan nating gawin ang kinakailangan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nanatiling matatag si Gabriel. Ang kanyang isip ay malinaw. Hindi niya hahayaang magwagi ang kasinungalingan. Hindi niya hahayaang sirain ng mga pilit na pagpapanggap ang buhay ni Ara. Mayroong isang apoy sa kanyang dibdib, apoy ng katarungan at pagmamahal na hindi kayang patayin ng anumang presyon. Kinabukasan, sa isang mainit na tanghali, nagpatawag si Gabriel ng isang press conference. Laban sa payo ng kanyang pamilya at ng kanyang public relations team, nagpasya siyang harapin ang publiko. Suot ang isang itim na suit, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng determinasyon. Magandang tanghali po sa inyong lahat, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap sa paligid niya. Nandito po ako ngayon upang linawin ang mga isyong bumabalot sa pangalan ng Alcantara Medical Center, at higit sa lahat, ang pangalan ng isang inosenteng tao. Nagbulungan ang mga mamamahayag. Alam kong marami kayong narinig at alam kong marami kayong pagdududa, patuloy ni Gabriel. Ngunit ang nakaraang ipinipinta nila kay Ara Mendoza ay hindi ang buong kwento. Si Emma Mendoza ay hindi isang kriminal. Siya ay isang biktima. Isang malakas na ingay ang bumalot sa silid. Siya ay nakulong dahil sa isang akto ng pagtatanggol sa sarili at sa kanyang ina, diin ni Gabriel, ang kanyang boses ay lumalakas. Isang akto ng kabayanihan laban sa isang taong gumamit ng kanyang posisyon at pangalan upang manakit. Huminto siya sandali, hinayaan ang kanyang mga salita na lumubog sa isip ng mga tao. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Raymond Alcantara, ang aking pinsan. Isang malaking shockwave ang kumalat sa buong silid. Nagsimulang magtanong ang mga mamamahayag, nagkakagulo. Alam kong mahirap itong tanggapin, lalo na para sa aking pamilya, sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ngunit ang katotohanan ay dapat mananaig. Mayroon tayong mga ebidensya, mga testimonya, at mga dokumento na magpapatunay sa kanyang pagiging inosente, at sa madilim na nakaraan ng aking pinsan na pilit tinakpan. Inilabas niya ang isang folder ng mga dokumento at inabot sa isang mamamahayag. Hindi ko hahayaang masira ang isang inosenteng tao dahil sa isang kasinungalingan. Pangako ko, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. At gagawin ko ang lahat upang maibalik ang kanyang katarungan. Ara Mendoza. Nakaupo si Ara sa harap ng maliit na sa bahay ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapanood niya ang live broadcast ng press conference ni Gabriel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Gabriel, ang lalaking minahal niya, ay nakatayo sa harap ng libu-libong tao, ipinagtatanggol siya. Hindi ko hahayaang masira ang isang inosenteng tao dahil sa isang kasinungalingan. Pangako ko, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. At gagawin ko ang lahat upang maibalik ang kanyang katarungan. Sa bawat salita ni Gabriel, bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa at pagmamahal. Si Gabriel ay sumusuporta sa kanya, ipinagtatanggol siya, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagharap sa kanyang sariling pamilya. Isang tao. Isang tao na naniwala sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Anak, narito ako, sabi ni Aling Elena, yumakap kay Ara. Tama si Gabriel. Naniwala siya sa'yo. Pagkatapos ng press conference, nagmamadali si Gabriel na hanapin si Ara. Pagdating niya sa bahay ni Aling Elena, nakita niya si Ara na nakaupo sa labas, tahimik na umiiyak. Lumapit siya, dahan-dahan. Ara, bulong ni Gabriel. Nag-angat ng tingin si Ara. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ngunit mayroong isang bahagyang kislap ng pag-asa. Ara, pinaniniwalaan kita, sabi ni Gabriel, lumuhod sa harap niya. Alam kong may mali sa lahat ng nangyari. Mangyaring sabihin mo sa akin ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. Niyakap ni Ara si Gabriel ng mahigpit, naramdaman ang init at pagmamahal nito. Sa loob ng ilang sandali, umiyak lang siya sa kanyang balikat, inilabas ang lahat ng sakit, takot, at kahihiyan na matagal niyang tinago. Pagkatapos, dahan-dahan, sa pagitan ng mga hikbi, nagsimula siyang magkwento. Ang lahat. Ang pagdating ni Raymond sa bahay,
ang kanyang pagtatangka na abusuhin si Aling Elena, ang kanyang paglaban, ang pagtama ng isang matigas na bagay sa ulo ni Raymond. Ang pagdating ng mga pulis at kung paano pinilit ng mga Alcantara na aminin niya ang krimen. Natakot ako, Gabriel, bulong ni Ara. Natakot ako na masira ang buhay ng nanay ko. Natakot ako na hindi na kami makapagsimula ulit. Kaya pinili kong ako na lang ang magsakripisyo. Akala ko, iyon ang tama. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang mukha, pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi, Ara. Hindi ka dapat nagsakripisyo ng ganoon. At hindi ka dapat nag-iisa sa pagdadala ng pasakit na ito. Hinalikan niya ang noo ni Ara. Ngayon, tayo na ang magkasama. Haharapin natin ito. Ara Mendoza ampersand Gabriel Alcantara, Sen kabilang. Ang pagiging bukas ni Gabriel ay nagdulot ng gulo sa media. Habang dahan-dahang lumalabas ang katotohanan, naramdaman ni Ara ang isang bahagyang pag-asa. Ngunit ang pag-asa na iyon ay mabilis na napalitan ng panibagong alon ng takot. Mula sa mga anino, gumalaw si Raymond. Gamit ang kanyang koneksyon, nagsimula siyang magpalabas ng mga counter-narratives sa media. Mga peking balita, mga lumang interview ng mga saksi na pinagbayaran na nagpipinta kay Ara bilang isang sutil na babae na gumagamit sa mga mayayamang lalaki. Naglabas din siya ng mga personal na impormasyon tungkol kay Ara, kahit pa ang kanyang mga lumang address, at tinawag siyang gold digger at man-hater. Ang social media ay naging isang battlefield. Ang mga tao ay nagdedebate, ang ilan ay kumakampi kay Ara, ngunit mas marami ang kumakampi sa mga Alcantara na naniniwala pa rin sa kanilang malinis na imahe. Ang mga komento ay puno ng paghuhusga. Isang dating preso na nagtatangkang sirain ang isang respetadong pamilya, nasaan ang pruweba? Puro salita lang. Si Gabriel at Ara ay sama-samang nagbabasa ng mga komento, ang kanilang mga puso ay puno ng sakit. Ang kanilang mundo ay unti-unting lumiliit. Ang mga kaibigan ni Ara ay lumayo. Ang mga kliyente ni Gabriel ay nag-atrasan. Pakiramdam nila ang buong mundo ay laban sa kanila. Hindi ko na kaya, Gabriel, bulong ni Ara isang gabi, habang nakayakap siya sa kanya. Ang dami nang nasisira dahil sa akin. Ang ospital mo, ang pangalan ng pamilya mo. Baka nga tama si Bea. Baka hindi ako karapat-dapat. Huwag mong sabihin yan, Ara, sabi ni Gabriel, hinigpitan ang yakap. Hindi mo kasalanan ito. Sila ang may kasalanan. At hindi ako susuko. Hindi tayo susuko. Dumating ang gabi ng All is Lost. Nakaupo sila sa isang maliit na upuan sa balkonahe, tahimik, habang nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Ang lahat ng kanilang pag-asa ay tila nawawala na. Ang kanilang mga plano ay tila hindi sapat. Ang kapangyarihan at impluwensya ng pamilyang Alcantara at ni Raymond ay tila masyadong malaki para sa kanila. Anak, Gabriel. Nagulat sila Ara at Gabriel nang marinig nila ang boses ni Aling Elena, nanginginig. Tumakbo sila sa loob ng bahay. Si Aling Elena ay nakatayo sa tabi ng pintuan, ang kanyang mukha ay puting-puti at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa sahig, isang sulat ang nakakalat, kasama ang isang luma at kulay sepia na litrato. Larawan ni Aling Elena na may benda sa ulo at nakaupo sa wheelchair pagkatapos ng insidente kay Raymond. Ang sulat ay nakasulat sa isang malaking, matulis na sulat kamay. Kinuha ni Gabriel ang sulat, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hindi ka dapat makialam, Gabriel. May mas malalim pang sikreto ang pamilya nyo na ayaw mong malaman ng lahat. Huminto ka o masisira ang lahat. Ito'y babala mula sa isang kaibigan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang sulat. Biglang bumaling siya kay Aling Elena. Aling Elena, ayos lang po kayo. Hindi sumagot si Aling Elena. Nanginginig lang siya at umiiyak. Nag-aalala si Gabriel. Nakita niya ang takot sa mga mata ng matanda. Alam niyang hindi lang ito babala. May nangyari. Raymond, bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Alam niyang ito ang susunod na hakbang ng pinsan niya. Naramdaman niya ang malamig na takot sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa kanila. Kailangan nilang kumilos. Ngayon na. Gabriel Alcantara. Ang babalang text message ay nagpalamig sa buong katawan ni Gabriel. May mas malalim pang sikreto ang pamilya niyon. Hindi na lang ito basta pananakot. Ito ay isang direktang banta.
Ang pagkawala ni Aling Elena at ang larawan na kasama ng sulat ay nagkumpirma sa kanyang kinatatakutan. Hindi siya nagkamali sa hinala niya nang makita niya si Raymond sa kanyang sasakyan. Nagbalik na ang halimaw. Nagmamadali silang lumabas ni Ara para hanapin si Aling Elena. Narinig ni Ara ang huling tawag ng kanyang ina sa telepono bago ito mawala. Ara, may pamilyar na kotse sa labas ng bahay, at nakita ko si at pagkatapos ay naputol na ang tawag. Naniniwala si Ara na si Raymond ang kumuha sa kanyang ina. Naramdaman ni Gabriel ang matinding galit. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pinsan, ay dinala ang digmaang ito sa pinakam-personal na antas. Hindi niya hahayaang saktan si Aling Elena. Kailangan nating pumunta sa pulis, sabi ni Ara, nanginginig ang kanyang boses. Hindi, Ara, mariing sabi ni Gabriel. Kung pulis ang lalapitan natin, baka magtago ulit si Raymond. Kailangan natin siyang harapin ng direkta. Kailangan nating ilabas ang lahat ng kanyang ginawa. Kinaumagahan, habang abala si Gabriel sa paghanap ng mga koneksyon ni Raymond, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang opisina. Sir, ang mga shareholders po, nagbabalak na po silang mag-pull out ng investments. Mayroon daw pong balitang kumakalat na nalulugi na po ang Alcantara Medical Center. May mga dokumento raw po na inilabas, nagsasabing may malaking utang ang ospital. Napakuyom ang kamao ni Gabriel. Alam niyang gawa ito ni Raymond. Sinisikap niyang pahinain ang kanyang posisyon, sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan, para lang sumuko siya. Sa isang bahagi ng kanyang isip, narinig niya ang boses ng kanyang ama, mawawala sa iyo ang lahat. Ngunit hindi na siya susuko. Agad na tinawagan ni Gabriel si Raymond. Nakakuha siya ng impormasyon sa pamamagitan ng kanyang pribadong investigador. Nagring ng matagal ang telepono, at nang sumagot si Raymond, ang kanyang boses ay kalmado, tila wala lang. Gabriel. Long time no talk, sabi ni Raymond, may pagkamapanukso ang kanyang tinig. Saan mo dinala si Aling Elena, Raymond? Galit na tanong ni Gabriel. Tumawa si Raymond, isang tunog na nakakakilabot. Oh, si Tita Elena. Nagpapahinga lang siya. Maraming alam ang matandang iyon, Gabriel. Kung hahayaan mo lang siyang magsalita, masisira ang lahat. Ang pangalan ng pamilya natin. Ang reputasyon mo. Ang buong ospital. Hindi mo gusto yon, di ba? Walang kinalaman ang pamilya sa ginawa mo, Raymond, sigaw ni Gabriel. Ikaw ang may sala. Ikaw ang may sakit. Sakit, natatawang sabi ni Raymond. Ako ang may sakit. Ikaw ang may sakit, Gabriel. Nagpapabulag ka sa pagmamahal sa isang kriminal. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa ko ito para protektahan ka. Protektahan ang pangalan natin. Hindi ka nagpoprotekta ng kahit ano, Raymond, matalim na sabi ni Gabriel. Isa kang mamamatay tao. At ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Oh, talagang gagawin mo yan, may pagbabanta ang boses ni Raymond. CJ. Gusto mong malaman ng lahat ang sikreto? Ang pinakamalalim na sikreto ng pamilyang Alcantara. Ang tungkol sa kung paano ako naging ganito. Ang tungkol sa kung paano ako pinagkatiwalaan ng pamilya natin na maging doktor, kahit na alam nilang may problema ako. Ang tungkol sa kung paano nila tinakpan ang lahat ng aking kasalanan, isa-isa, para lang hindi masira ang kanilang prestigyo. Nandoon ako, Gabriel, nakita ko ang lahat. Ang mga lumang pasyente na pinaglaruan ko. Ang mga nurse na pinagsamantalahan ko. Lahat ay alam nila pero itinago nila. Biglang nanindig ang balahibo ni Gabriel. Mas malalim pa pala. Ang kanyang pamilya, hindi lang basta nagtakip kundi nagpapabaya. Pinabayaan nilang lumala ang pinsan niya. Kung ilalabas mo ang lahat ng iyan, isasama ko ang pangalan ng bawat Alcantara na nakialam, banta ni Raymond. Kaya pipiliin mo, Gabriel. Ang katarungan ng isang dating bilanggo, o ang kinabukasan ng iyong pamilya at ang lahat ng iyong minana. Pagkatapos nito ay ibinaba na ni Raymond ang tawag. Naramdaman ni Gabriel ang matinding tensyon sa kanyang katawan. Hindi niya inakalang mas malalim pa ang sakit na dala ng kanyang pinsan. Ara Mendoza. Tahimik lang si Ara habang nakikinig sa usapan ni Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Hindi lang para sa kanyang ina, kundi para kay Gabriel. Ang lahat ay nakataya para sa kanya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang karera, ang lahat. At lahat ng ito ay dahil sa kanya. Hindi niya maintindihan kung paano niya pa rin kayang ipaglaban siya. Gabriel, bulong ni Ara, lumapit at hinawakan ang kanyang balikat.
Huwag kang magpadala sa kanya. Huwag mo nang ilagay sa panganib ang lahat para sa akin. Hindi, Ara, sabi ni Gabriel, lumingon at tinitigan siya sa mata. Hindi ito para lang sa'yo. Ito ay para sa katarungan. Ito ay para sa lahat ng mga biktima ni Raymond. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Isang video. At nang i-play ni Gabriel ang video, nanlamig ang buong katawan ni Ara. Nakagapos si Aling Elena sa isang upuan, ang kanyang bibig ay nakatakip ng tape. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at may bakas ng luha. Sa likod niya, nakatayo si Raymond, nakangiti ng nakakaloko. Hello, Ara, Gabriel, sabi ni Raymond sa video, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng panalo. Napakasakit, di ba? Ang makita ang taong mahal mo na naghihirap. Gusto ninyong ilabas ang katotohanan? CJ, magpakita kayo rito ng mag-isa sa address na ito. Huwag na huwag kayong magdadala ng pulis. Kung hindi, magpaalam na kayo sa inyong ina. Ipinakita niya ang isang lumang gusali sa video, ang mga bintana ay basag, at ang mga pader ay puno ng graffiti. Isang abandonadong lugar. Lumitaw sa screen ang address. Niyakap ni Ara si Gabriel ng mahigpit, nanginginig. Hindi. Hindi ko kayang mawala ang nanay ko. Hindi natin hahayaan, sabi ni Gabriel, mahigpit na niyakap si Ara. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagay na nagbago. Hindi lang ito galit. Ito ay desperasyon. At ang matinding takot na baka ito na ang huli. Ara Mendoza. Ang mga gulong ng sasakyan ay umikot sa basag na aspalto, ang bawat kislap ng headlights ay nagpapakita ng mga sirang bahagi ng lumang warehouse. Ang air conditioning sa loob ng kotse ni Gabriel ay bukas, ngunit nanginginig pa rin si Ara sa takot. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Gabriel, ang kanyang puso ay malakas na pumipintig. Narito sila, nag-iisa, upang harapin ang taong sumira sa kanyang buhay, ang taong nagtatago sa anino ng kanyang pamilya. Hindi niya maintindihan kung paano niya pa rin kayang magpatuloy. Ang kanyang ina. Ang takot na baka huli na ang lahat ay nagpapamanhid sa kanyang kalooban. Ayos ka lang ba, Ara? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit naramdaman ni Ara ang tensyon sa kanyang paghinga. Tumango siya. Kailangan ko siyang mailigtas, Gabriel. Bumaba sila sa kotse, ang tunog ng kanilang mga yapak ay umaalingaw sa katahimikan ng madilim na lugar. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay lumulutang sa hangin. Sa dulo ng warehouse, may isang maliit na ilaw na nagmumula sa isang pinto. Dahan-dahan silang lumapit, ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa basag na salamin. Nang buksan nila ang pinto, tumambad sa kanila ang isang maliit na silid. Nakagapos si Aling Elena sa isang upuan, ang kanyang bibig ay nakatakip ng tape. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot nang makita niya si Ara at Gabriel. At sa likod niya, nakatayo si Raymond Alcantara, nakangiti ng nakakaloko. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon, puno ng kasamaan. Nandito na kayo. Napakabilis niyo naman, sabi ni Raymond, ang kanyang boses ay parang tunog ng barya na bumabagsak sa sahig. Well, Gabriel, nagulat ka ba sa pagbabalik ko? Akala mo ba'y nakalimutan ko na ang ginawa ng babaeng ito sa akin? Gabriel Alcantara. Naramdaman ni Gabriel ang galit na umakyat sa kanyang ulo. Si Raymond, ang halimaw na matagal nang tinatago ng kanyang pamilya. Bitawan mo siya, Raymond, mariing sabi ni Gabriel, lumapit ng bahagya. Tumawa si Raymond. Bitawan? Bakit ko naman bibitawan ang asset ko? Ito ang magpapatunay na mayroon kayong tinatago. Na kayo ang masama. Gusto ninyong ilabas ang katotohanan. CJ. Hayaan nating ang lahat ay magdusa. Lumapit si Raymond kay Aling Elena, kinuha ang isang matalim na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at idiniin sa leg ng matanda. Kung lalaban kayo, Gabriel, Ara, ang nanay mo ang unang magbabayad, banta ni Raymond, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. Napasinghap si Ara. Huwag mong saktan ang nanay ko, Raymond, sigaw niya. Oo, Ara. Matapang ka na pala ngayon, sabi ni Raymond, tumingin kay Ara. Hindi mo na ako nakikilala. Ang taong nag-ahon sa inyo sa kahirapan. Kung hindi dahil sa aking pamilya, matagal ka nang nasa kulungan. Pero ngayon, gusto mong sumikat, gusto mong maging bida. Nanginginig ang buong katawan ni Ara.
Ngunit sa likod ng takot, mayroong isang bagay na nagbago. Ang mga salita ni Gabriel, ang kanyang suporta, ay nagbigay ng lakas sa kanya. Tiningnan niya si Gabriel at nakita niya ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya nag-iisa. Ara Mendoza. Hindi mo ako inahon sa kahirapan, Raymond, mariing sabi ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ikaw ang nagpahirap sa akin. Ikaw ang nagpahirap sa nanay ko. Ginawa mo sa amin ang hindi ko makakalimutan. At hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay namin ulit. Nagulat si Raymond sa pagiging matapang ni Ara. Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko ay ang katotohanan, sigaw ni Ara. Ikaw, Raymond Alcantara, ay isang magnanakaw. Isang abusado. Sinubukan mong saktan ang aking ina. Sinubukan mong sirain ang kanyang buhay. At nang ipagtanggol ko siya, ginamit mo ang kapangyarihan ng pamilya mo para ikulong ako. Para baluktutin ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Raymond. Hindi siya inasahan na magiging matapang si Ara. Kasinungalingan. Ginawa mo lang iyan para makalaya. Kasinungalingan, sabi ni Ara, lumapit ng bahagya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kasinungalingan ay ang lahat ng pinagtatakpan mo. Ang lahat ng kasalanan mo. Ang lahat ng biktima mo. Hindi ako magtatago. Sasabihin ko sa lahat kung sino ka. Gabriel Alcantara. Habang nagsasalita si Ara, dahan-dahang lumabas si Gabriel ng kanyang bulsa ang isang maliit na device. Isang mini camera na may live broadcast capability. Sa kanyang pulso, mayroon siyang isang maliit na buton. Pindot. Nagsimula nang mag-broadcast ang lahat. Direktang sa isang independent online news channel na nagbibigay ng platform sa mga hindi naririnig na boses. Tama si Ara, Raymond, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay matatapos na ngayon. Ang lahat ng ginawa mo, ang lahat ng tinakpan ng pamilya ko, ay malalaman ng lahat. Agad na narinig ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas ng warehouse. Hindi iyon pulis. Isang itim na van. At lumabas mula doon si Nurse Beatrice, Bia Soriano, kasama ang dalawang lalaking may dalang mga kamera at professional recording equipment. Nagulat si Raymond. Huli ka na, Raymond, sigaw ni Bea, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagsisisi. Akala mo ba'y wala kang kahinaan? Akala mo ba'y hindi ko alam ang lahat ng baho mo at ng pamilya mo? Flashback, maigsi, nakita ni Bea ang text message ni Raymond kay Gabriel na may mas malalim pang sikreto ang pamilya niyo. Nagising ang konsensya niya. Narinig niya ang kanyang ama na nagsabi noon na hindi lahat ng mayaman ay malinis at biglang nag-iba ang kanyang pananaw. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi sa kanyang mga ginawa kay Ara. Naghanap siya ng koneksyon, nakita niya ang independent news channel at nagpasya siyang ilabas ang buong katotohanan tungkol kay Raymond. Nakipag-ugnayan siya sa ilang dating pasyente ni Raymond na biktima din niya at nakahanda silang magbigay ng pahayag. Ang mga kamera ay nakafocus sa kanila. Nurse Bia, sigaw ni Raymond, nagulat. Raymond! Ako! At sasabihin ko sa lahat kung sino ka, sigaw ni Bia, nag-live stream na rin sa sarili niyang phone sa mga followers niya. Nandito kami para ilabas ang lahat. Ang lahat ng kasamaan mo. Sa mga screen ng libu-libong Pilipino, sa mga social media feeds, sa mga news channels na nag-live stream ng hindi inaasahang pangyayari, nakita nila ang lahat. Ang pagkapos ni Aling Elena, ang galit sa mga mata ni Raymond, at ang matapang na paghaharap ni Ara at Gabriel. Ara Mendoza. Ikaw, Raymond Alcantara, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay nagpapatawid sa screen, nanginginig sa galit at sakit, sinira mo ang buhay ko. Pero hindi mo masisira ang kaluluwa ko. Hindi mo masisira ang katotohanan. Nakikita ng lahat ang katotohanan ngayon. Hinila ni Raymond si Aling Elena, sinubukan siyang saktan, ngunit mabilis na lumapit si Gabriel at Ara. Nagsimula ang isang maikling laban. Tinulak ni Gabriel si Raymond palayo kay Aling Elena. Sinubukan ni Raymond na atakihin si Gabriel, ngunit handa si Gabriel. Nakailag siya at sinuntok si Raymond na bumagsak sa sahig. Sa labas, narinig na ang tunog ng sirena ng pulis. Hindi nila inakala na may pulis. Ngunit si Gabriel, matalino, ay nagpadala ng tip sa mga otoridad sa pamamagitan ng isang encrypted message pagkatapos niya makuha ang video ni Aling Elena at ipinadala rin ang coordinates ng lugar.
Siniguro niyang walang makakapigil sa kanila. Nang pumasok ang mga pulis, nakita nila si Raymond na nakahiga sa sahig, at si Aling Elena na nakagapos. Agad nilang inaresto si Raymond. Ang mga kamera ng media na kasama ni Bea ay patuloy sa pag-record. Inaresto si Raymond Alcantara. Matapos ang live confession ng mga biktima, at paglantad ng kanyang pinsan, ang kilalang si ng Alcantara Medical Center, inaresto na ang pinaghihinalaang serial abuser na matagal nang itinago ng kanyang pamilya. Balita ng isang reporter na kasama ni Bea. Gabriel Alcantara. Lumapit ang mga pulis kay Gabriel. Alcantara, kailangan po namin ang inyong statement. Ngunit ang mga mata ni Gabriel ay nakatutok kay Ara. Niyakap niya si Ara ng mahigpit. Si Ara naman ay lumapit sa kanyang ina, umiiyak habang inaalis ang tape sa bibig nito. Ara, bulong ni Gabriel. Nakamit na natin ang katarungan. Ang kanyang mga magulang at tiyuhin ay lumitaw sa screen ng kanilang mga G sa mansion, nakikita ang live coverage. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, pagkabigla at matinding pagkadismaya. Ang pangalan ng Alcantara ay nasira. Hindi na ito maibabalik. Niyakap ni Gabriel si Ara, mahigpit, naramdaman ang init at pagmamahal nito. Niyakap din niya si Aling Elena. Sa wakas, ang mga anino ng nakaraan ay naglaho. Gabriel, bulong ni Ara, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Salamat. Ginawa mo ang lahat. Niyakap ulit ni Gabriel si Ara. Hindi ito ang katapusan ng laban. Alam niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Magkasama silang haharap sa anumang hamon. At sa kanilang pagyakap, naramdaman nila ang isang malalim na kapayapaan na hindi nila naranasan kailanman. Third Person Limited, Transition. Humarurot ang mga sasakyan ng pulis, dala si Raymond. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pagkasuklam, nakatitig kina Ara at Gabriel. Ngunit sa pagkakataong ito, walang takot sa mga mata ni Ara. Hawak niya ang kamay ni Gabriel, ang kanyang paghawak ay matatag. Ang laban ay nanalo. Ang katotohanan ay nanalo. Ngunit ang sugat ng nakaraan ay malalim pa rin. At ang paghilom ay magsisimula pa lang. Ara Mendoza. 2 buwan. 2 buwan mula nang bumuho ang mundo at muling itayo sa mga piraso ng katotohanan. Umaga noon at ang sikat ng araw ay humahalik sa labas ng kapihan sa kanto. Ang amoy ng sariwang kape at tinapay ay bumabalot sa hangin, nagdadala ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang hindi nararamdaman ni Ara. Nakaupo siya sa paborito nilang mesa kasama si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mainit sa loob ng mga kamay nito at ang kanyang ngiti ay payapa. Ang lahat ay tila bumalik sa dati, ngunit sa isang mas malalim at mas makabuluhang paraan. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya natatakot. Ang peklat sa kanyang pulso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang simbolo ng kanyang kahihiyan, kundi isang paalala ng kanyang lakas, ng kanyang pagkakakulong, at ng kanyang tagumpay. Naalala ni Ara ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang takot na mawala si Aling Elena, ang pagharap nila kay Raymond, ang pagbagsak ng pangalan ng Alcantara. Lahat ay tila isang malayo ng bangungot na ngayon ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa bawat paghinga niya. Si Raymond ay kasalukuyang sumasailalim sa psychological evaluation. Napatunayang mayroon siyang malubhang mental disorder na siyang ugat ng kanyang mga masasamang gawi. Ito, kasama ang lahat ng ebidensya at testimonya mula sa iba pang biktima, ay nagbigay sa kanya ng habambuhay na sentensya. Walang piyansa. Walang pagtakas. Ang hustisya ay natamo. Gabriel Alcantara. Ang Alcantara Medical Center ay sumailalim sa isang radikal na pagbabago. Matapos ang eskandalo, bumaba ang tiwala ng publiko at ang pamilyang Alcantara ay halos mawalan ng lahat. Ngunit pinili ni Gabriel na huwag sumuko. Sa halip na itago ang katotohanan, niyakap niya ito. Naging bukas sila sa publiko, nagtatag ng isang bagong lupo ng etika, at nagsimula ng mga programang sumusuporta sa mga biktima ng pang-aabuso. Nananatili siyang ngunit sa isang bagong pagtanaw sa pamamahala. Hindi na niya hinahayaang ang pangalan at posisyon ang maging batayan ng lahat. Mas binibigyan niya ngayon ng halaga ang integridad, ang serbisyo, at ang pagiging totoo. Ang kanyang mga magulang at tiyuhin ay dumanas ng matinding pinsala sa reputasyon. Ang ilang miyembro ng pamilya ay naharap sa mga kasong sibil dahil sa pagtatago ng krimen ni Raymond.
Nawalan sila ng malaking bahagi ng kanilang kayamanan at impluensya. Bagaman masakit, alam ni Gabriel na ito ang kinakailangan upang malinis ang kanilang pangalan sa tunay na kahulugan ng salita. Ang kanilang mansyon ay mas tahimik na ngayon, at ang kanyang mga magulang ay tila natuto ng isang mahalagang aral na ang totoong yaman ay hindi sa salapi o posisyon, kundi sa integridad at katotohanan. Nakikita mo, Ara, sabi ni Gabriel, hinaplos ang pisngi ni Ara. Nakahinga na ulit ang Alcantara. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan. Ara Mendoza. Unti-unting lumabas si Ara sa kanyang shell. Hindi na siya nagtatago. Sa halip, ginamit niya ang kanyang karanasan upang tulungan ang iba. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang non-profit organization na nagbibigay ng suporta at legal na tulong sa mga biktima ng pang-aabuso, lalo na sa mga kababaihan na tulad niya na nasira ang buhay dahil sa mga taong may kapangyarihan. Noon, pinangarap lang niya ang isang simpleng buhay, ang makatulong sa kanyang ina. Ngayon, mas malaki ang kanyang pangarap. Nagsimula siyang mag-aral ulit online, kumuha ng kursong social work, upang mas maging epektibo sa pagtulong sa kapwa. Ang kanyang boses, na matagal nang pinatahimik ng takot, ay naging malakas na inspirasyon para sa iba. Isang hapon, habang nagtuturo si Ara sa isang grupo ng mga kababaihan sa Rene, biglang dumating si Aling Elena. Ang mukha niya ay puno ng ngiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Matagal na niyang hindi nakita ang kanyang ina na ganito kasaya, na ganito kapayapa. Anak ko, bulong ni Aling Elena, niyakap si Ara ng mahigpit. Napakasaya ko para sa'yo. Ang galing mo. Maya-maya pa, dumating din si Gabriel, dala ang kape para sa kanilang lahat. Niyakap din niya si Aling Elena. Naramdaman ni Aling Elena ang init ng pagmamahal mula sa kanilang dalawa. Salamat, Gabriel, sabi ni Aling Elena, umiiyak na sa tuwa. Salamat at nahanap niyo ang isa't isa. Ang aking anak ay sa wakas ay malaya na at masaya. Ang lahat ng paghihirap natin ay may kabuluhan. Gabriel Alcantara. Tinitigan ni Gabriel si Ara, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang dating takot na ang pag-ibig ay maaaring makasira sa kanyang karera ay naglaho na. Ang kanyang pagmamahal kay Ara ay hindi nakasira sa kanya, bagkus, ito ay nagpalaya sa kanya. Binuksan nito ang kanyang mga mata sa isang mas malalim na kahulugan ng integridad at serbisyo. Natuto siyang tingnan ang tao, hindi ang kanyang nakaraan o ang kanyang posisyon. Ara, bulong niya, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang katotohanan. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatago, hindi nanghuhusga, at laging nagtatanggol sa kung ano ang tama. Ara Mendoza. Hawak ni Ara ang kamay ni Gabriel. At ikaw, Gabriel, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat, ikaw ang nagturo sa akin na ako ay karapat-dapat. Na ang nakaraan ko ay hindi ang kahulugan ng aking pagkatao. Na ako ay kayang mahalin, tanggapin, at protektahan ng walang pag-aalinlangan. Lumabas sila ng kapihan sa kanto, ang sikat ng araw ay patuloy na lumiliwanag sa kalangitan. Ang kanilang mga kamay ay magkasama, ang kanilang mga puso ay magkasama. Wala na ang takot sa mga mata ni Ara. Ang kanyang ngiti ay malaya, puno ng pag-asa. Si Gabriel ay ngumingiti, isang ngiti na mas totoo at mas payapa kaysa kailanman. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, ng sakit, at ng pagkabigo. Ngunit sa huli, nagawa nilang lampasan ang lahat. Pinatunayan nila na ang pagmamahal, ang habag, at ang katotohanan ay ang pinakamatibay na pundasyon para sa isang buhay na puno ng kabuluhan. Hindi na sila naghahanap ng pagpapatawad mula sa mundo dahil nahanap na nila ito sa isa't isa. Mga minamahal kong tagapakinig at mambabasa. Sa ngalan ng buong koponan na bumuo ng kwentong ito, mula sa puso ko, isang malaking pasasalamat ang aming inihahandog sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong pagbibigay pansin sa bawat kabanata, at sa inyong paglalakbay kasama sina Ara at Gabriel sa bawat hamon na kanilang pinagdaanan. Bilang inyong manunulat, napakalalim ng naging karanasan ko sa pagsusulat ng kwentong ito. Naramdaman ko ang bawat takot ni Ara, ang bawat pagdududa ni Gabriel, at ang bawat kirot ng kanilang mga puso. Ang kanilang kwento ay higit pa sa simpleng pag-ibigan, ito ay patunay sa kapangyarihan ng pagmamahal na kayang lampasan ang anumang pagsubok, pagpapatawad na naghihilom ng mga sugat, at pag-asa na gumagabay sa dilim. Sana ay naramdaman nyo ang bawat kaba, bawat luha, at bawat ngiti na kanilang pinagdaanan.
Sana ay nag-iwan ito ng isang malalim na mensahe sa inyong puso, na ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap ng nakaraan, sa pagharap sa mga katotohanan gaano man ito kasakit, at sa tapang na ipaglaban ang pagmamahal at katarungan. Ang pagiging totoo at ang habag sa kapwa ang mga pundasyong magpapabago ng mundo, isang puso sa bawat pagkakataon. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga damdamin. Ibahagi niyo po sa comment section kung ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot mula sa kwento ni Ara at Gabriel, at kung paano ito nakaapekto sa inyo. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muling pagkikita, at naway pag-ibig at pag-asa ang patuloy na gumabay sa inyong mga puso.